na fact ito, mga kada. Alam nyo bang ang isang simpleng impeksyon ay pwedeng lumala at magdulot ng matinding pinsala sa inyong kalusugan kapag hindi naagapan. Yung tipong malit na sugat lang na na-infect at napabayaan, magiging delikado dahil pala sa sepsis. Let's watch this, mga kada. Ang sepsis ay isang kondisyon na nangyayari sa katawan dala ng sobrang reaksyon ng immune system sa isang infection. Dahil sa extreme reaction ng immune system para labanan ng impeksyon, imbis na makatulong, ay nagdudulot ito ng mas matinding sakit dala ng damage na ginagawa nito sa tissues at organs ng katawan. Lahat ay pwedeng magka-sepsis, pero mas high risk na magkaroon nito ang mga matatanda, buntis, batang edad 1 taon pababa, may mahinang immune system o kaya ay may diabetes, sakit sa bato o baga at cancer. Ano ba ang causes ng sepsis? Paano ba ito maiiwasan? Ano ang symptoms ng sepsis? Magagamot ba ang sepsis? Mga kada, kwentuhang sepsis tayo ngayong Martes ng umaga kasama ang ating bisitang infectious disease specialist, Dr. Cristel Jane Medina. Doc, maraming salamat for being here in kada umaga. Medyo nakakagulat, nakaka-alarma. At balita ko po is 30 to 50% of hospital deaths ay dahil po sa sepsis. Paano po nangyayari na sobra-sobrang reaction po ng immune system natin ang nagiging sanhi po ng sepsis? Okay, sige. Tama yung sinabi niyo po regarding sa definition ng sepsis. So gusto kong maintindihan ng lahat na ang sepsis, it is a general term na ginagamit namin kapag sobrang overflowing na yung response ng katawan for infection. So siguro sisimulan ko muna kung ano muna yung normal. So kapag may sugat ang isang tao, yung mga sundalo natin sa katawan ay oftentimes call it sundalo sa katawan whenever kapag may kausap akong pasyente or tinatawag natin mga white blood cells. Sila yung tipong umaapula, nagko-control ng infection. So what will happen if that infection is not controlled? So ang common analogy na binibigay ko sa mga pasyente, for example, andito ka sa QC, may masasamang loob. So yung mga pulis sa QC, sila ang responsable para maapula or parang makontrol yung mga masasamang loob dito sa QC. Okay. So what will happen if yung masamang loob na yun, madami pala sila or nakatakas pala siya sa ibang lugar? So that, ang mangyayari nun, di ba, ma-alerto yung mga ibang lugar, yung vicinities around QC. Worst case scenario, baka buong Luzon ma-alerto kasi nakawala or nakatakas yung masamang loob. So same goes with the body of a certain individual. Kapag hindi kontrolado ang infection, heightened immune response or heightened inflammatory response yung nangyayari sa buong katawan. So, ano siya, it's a reaction. Kumbaga, we are designed, God designed it is in such a way na parang kailangan, kung hindi siya makontrol sa isang local scenario, lahat ng sundalo ng katawan nagtutulong-tulong para maapula yung infection. So, basically, immune response siya na ganoon kagrabe, especially kapag hindi na-control. So, ang bottom line lang dito, dapat maliit pa lang, konti pa lang, makontrol na kagad yung infection po. So, yun yung pinaka-pathophysiology ng sepsis. Di ba po, Doc, yung white blood cells natin, these are supposed to be our katulong, pero Yes. ito pa yung nagiging cause for our bodies to give up? Ganun po ba? Actually, parang Parang nasobrahan. Parang nasobrahan. Nag-overreact na siya kasi nga, hindi, kumbaga, ang katawan naman ng isang tao, check-in, check-out, balance yan eh. So, kapag may infection ka na simple lang, so gagalaw na yung mga WBC, yung mga sundalo sa katawan. Ang downside, kapag hindi siya naapula at overflowing na yung immune response ng katawan natin, immune response tantamounts to inflammation eh. So kung nag-i-inflame na yung halos buong katawan ng isang tao, let's say different organs, kumari ang apektado sa kanya is daanan ng ihi, so inflamed doon. And then nagdugtong-dugtong na hyper-inflammatory response na damay-damay yung ibang organs,
yung inflammation na brought about by the WBC, maapektuhan na rin yung mismong tissues ng mismong Yun organ. yung makaka-harm sa Yun yung katawan makaka-harm sa natin. katawan natin. Kaya lagi natin naririnig di ba? Parang gusto natin anti-inflammatory lagi. Yes, Ang lagi nating pinipiling mga pagkain, di ba? Mga nilalagay natin sa katawan natin because kalaban natin yung inflammation. Yes. Totoo bang ito, ngayon ko lang narinig pero apparently some of our cadres are concerned na nakakahawa ang sepsis. Is this true, Doc? Why don't you set the record straight? Okay. Katulad nga ng sabi ko kanina, sepsis is a reaction of the body. So basically, hindi siya nakakahawa. Ang nakakahawa is yung mismong infection. So in terms of infection, we have a lot of ways para siya mas-spread. So pag infection meaning infectious diseases, so pwede siyang mas-spread through airborne, pwedeng sa hangin, pwedeng through respiratory droplet, meaning yung mga talsik ng laway, etc. Meron ding mga infection na nakakahawa through contact, direct contact. So, yun yung different means para maapektuhan or mahawa ang isang tao. Pero sepsis per se, hindi siya nakakahawa. Oo, pero before we get there siguro, Doc, maybe we can discuss with our cadres ano ba yung mga causes ng sepsis. Okay. Actually, ang cause ng sepsis would be hindi kontroladong infection. So, parati kong sinasabi sa isang pasyente na for a person to develop infection, 3 factors ang kailangan i-consider. Number 1, ano muna ang status ng host? Ano ang status ng mismong pasyente? Immunocompromised ba siya or immunocompetent? When we speak of immunocompromised, from the name itself, kompromiso ang immune system. So, ang mga sakop nun, yung mga taong may uncontrolled diabetes, mga HIV, cancer patients, mga taong nagdadialysis. Kumbaga, ang parati kong ini-explain sa pasyente ko, ang sundalo mo dapat 100 sila, ang sundalo lang nila 50, mahina pa. So, parang ganoon ang status ng mga immunocompromised patients. So, kailangan i-take into consideration yung immune status. Pangalawa, ano ba yung setting kung saan siya nangyari? Kunwari, ang naka-apekto ba ay talagang, kunwari, nasugatan ka, talagang maruming bagay yung nakasugat. So, the load of the microbes is really high. So, the risk of acquiring infection is really high. Pangatlo, anong klaseng mikrobyo yung naka-apekto? Merong mga organismo may mga organismo na parte ng normal na flora ng katawan. So, sometimes it cannot cause any infection. Pero there are microorganism na at the outset, virulent talaga, meaning mapanganib talaga. So, pag pinagsama-sama mo yung 3 na yun, meron man lang ma-derange na isa, meaning kung immunocompromised, let's say, a lot of cancer patients are always referred to us kasi once na mag-undergo ng chemotherapy, minsan nagkakaroon sila ng infection. So, once may ma-derange lang na isang factor doon magsiset in yung infection. So, kapag nag-set in yung infection at hindi naapula, yun yung yung term na maapula, maagapan, pwede siyang lumaganap as sepsis. And worst case scenario, pwedeng maapekto yung ibang organs, mag-fail yung ibang organs, mag-shock yung isang pasyente. But where can we get these, anong klaseng mga, maybe we can make it more Specific. More specific, oo, para sa ating mga kada, para makarelate sila, Okay. Doc. Saan, anong klaseng kinds of Infection. infection tong pinag-uusapan natin? You've mentioned viral, you've mentioned bacterial. Saan natin ito makukuha? Sa simpleng sugat lang ba? Sa cavity, sa ating mga ngipin? Ako, once upon a time, narinig ko na to dahil sa panganganak. Yeah. My firstborn was parang na siya in danger na siya of getting septic poisoning because she was inside my tummy still, and then pasintabi lang po sa mga kumakain, hindi inaasahan, dumumi na siya inside. Okay. So my doctor, even before I started getting contractions, decided na to open me up and get her. Otherwise, baka na daw siya mag-go into septic shock. Okay. Either siya or ako. Oo. So ano po yung mga Klaseng kinds of infection. sources? Oo. Okay, in terms of Infections. sources, halos lahat ng klase ng infection can always lead to sepsis.
Siguro ang good Katulad ng, example na oo. ibibigay ko, I had a patient recently, he is a cancer patient. Nagkataon, meron lang siyang butlig sa hita, kinamot niya. Any kind of pagkamot would lead to excoriation o maliliit na gasgas. Eventually, nag-cellulitis siya hanggang sa lumaki na lumaki, yung pinakasugat, and then septic siya. So meaning kahit ano ha, so meaning sa skin, any sugat sa skin kapag Any napabayaan, breakage, any oo. breakage doon sa intact na para architecture ng balat, it can cause sepsis kapag napabayaan. Pulmonya or yung simpleng ubo-ubo, especially sa elderly. Elderly is already considered as immunocompromised individual kasi ang sundalo ng mga matatanda mas mahina kumpara sa mga bata. So, ubo, pulmonya, UTI sa mga matatanda, any diarrhea na hindi controlled, especially kung ito ay of infectious in origin, pwede siyang mag-cause ng sepsis din. Mga infection sa utak, pwede siya. Infection, minsan meron kaming tinatawag na infection sa puso, mga endocarditis na tinatawag, pwede yun. Kumbaga, in short, lahat ng klase na infection talaga. Yung sa panganganak niyo po, Miss Pia, yun talaga, pwede siyang mag-cause ng... Malamang bacterial yon. Yes po, malamang bacteria kasi kung makakakain siya ng dumi, so dumi tantamounts to mga waste material na yun ng katawan eh. So basically may mga mikrobyo talaga yun. So it will really cause infection. That's why when you got her out, nilagyan talaga siya ng suero. Antibiotic. Antibiotic, oo. How about yung parasitic and fungal? Siguro ang kailangan kong iparating, lahat ng klaseng infection, bacteria, viral, fungal, parasitic, it can always lead to a hyperinflammatory response kung hindi siya ma-sustain ng katawan or talagang lumaganap or hindi siya makontrol. Yung mga fungal, kadalasan, di ba, nagkakaroon tayo ng mga fungal infection, lalo sa mga diabetiko, yung mga singit-singit na mga paa, kadalasan kapag ito ay nakukulob, medyo moist na, pinanggagalingan yun ng mga fungal infection. Kapag hindi yun na-control, sometimes it can lead to pamamaga ng paa, mamamaga, cellulitis ulit. So yun yung mga usual kinds ng mga fungal infection. In other patients, lalo at immunocompromised, let's say HIV, ang mga risk kasi for fungal infection is yung mga mahilig magtanim, mga plantito, plantita, mga pagbubungkal ng lupa or let's say yung mga mahilig magkuweba. Kasi parasitic naman yun. Yung may mga fungus din kasi doon eh. Oo. So kunwari sa mga pasyente naming HIV, parati naming inaalam saan ka galing kasi baka mamaya may mga nalanghap sila mga fungal, mga spores ng fungal. It's a risk for them to acquire those infection. Parasite sa tubig, yung mga ganun, mga kinakain. Kapag hilaw yung kinakain, hindi mamamatay ang mga parasites sa mga hilaw mga kilawin. So kung ikaw ay immunocompromised, kumain ka ng hilaw, so the tendency for that parasitic na buhay pa din at nakain mo siya, pwede siyang mag-cause ng infection. Ang downside with parasites, pwede silang mag-seed kung saan-saan, meaning manirahan sa iba't ibang organs So yun. So, Doc, paano malalaman ng ating mga kada na marahil nagkaroon na sila ng sepsis? Okay. Una sa lahat, sana hindi sila umabot sa sepsis. Tama. Oo, sana kung ang rule of thumb Kasi meron tayong mga di ba? Meron tayong mga symptoms. Yes, yes. They're undergoing if their body is in Parang may- septic shock already or may sepsis na sila, di ba? So, basically, sa infection naman, ang kailangan yung ma-recognize kagad is ano muna yung mga symptoms ng inflammation. Yun yung mga tinatawag namin yung mga kalor, rubor, meaning kapag yung isang site ng katawan medyo namumula na. So, ibig sabihin, parang Namumula. it's already a sign of may tinatry ng labanan yung local area na yun. Mainit sa pakiramdam. Okay. So, meaning, ano rin yun, sign of inflammation. Kapag ang isang tao ay naglagnat na, kailangan ang unang-unang isipin parati, infection yun. May mga ibang pasyente kasi na parang naglalagnat pero sabihin nila, wala lang or hindi magpapakonsulta kasi dahil... There is a reason kung bakit sila may rason nilalagnat. Baka parati. may infection. Yes. So, can we use the letters of sepsis as a guide for arkadas para mas mas alert sila na baka ito'y sepsis na and then they can take more serious steps to Okay. alleviate it?
Yung sa sepsis, meron silang kinoin na parang acronym Yung for halimbawa that. yung S, if you're shivering or you have fever or you're very cold, tama po Yes. ba yun? Siguro ang idadagdag ko lang dyan, in the elderly kasi, di ba sabi ko nga, ang paglalagnat is a sign of infection. Pero especially in the elderly or let's say ibang immunocompromised, hypothermia, meaning yung kabaligtaran ng lagnat, can also Extreme cold naman. can be a sign of infection Or din. if you're shivering. Yung Yes. E naman is extreme pain or general discomfort. Katulad ng sinasabi mo kanina, kapag ang isang Mainit. area ay mainit or Masakit. painful to touch, Yes. diba? Or sensitive, baka that might Inflamed also na. be indicative of sepsis. Extreme pain or general discomfort. Yung P is pale or discolored skin. So, pwede rin yung kabaliktaran. Kung hindi namumula, kung masyadong Maputla na. maputla, Yung pale or discolored skin, minsan attributable na namin siya sa medyo on the end, hindi naman end spectrum, pero medyo malalang kaso na yun. Meaning, nagmo-mottling ang tawag namin doon. Parang nagpapatsi-patsi na yung balat kasi ang tendency ng katawan, yung blood flow, magko-concentrate siya doon sa pinaka-affected area. Let's say, for example, affected area ko ay tiyan. So, lahat ng blood flow ko, magko-concentrate doon. The rest of my body will be mottled, will be pale. So, kaya siya may pangumutla. wow. How about the S? Sleepy, difficulty to rouse or confused. Yun, isa rin yun. Actually, meron kaming ginagamit na scoring system dyan eh. Kapag medyo tutulog-tulog na ang isang pasyente, yung parang pagkagising mong ganyan, mamaya-maya idlip ulit or confusion, meaning iba-iba na yung sinasabi. Sometimes, yung parang mga metabolites ng katawan na kailangan na excrete ng maayos, hindi na siya effective kapag ang tao ay medyo septic na or medyo mataas na yung level of infection. So, indicative din yun. Especially sa elderly. Sa elderly namin, madalas nakikita yun eh. Pag, kunwari, commonly, gising na siya na ganitong oras pero tulog pa din, tuloy-tuloy. I think kailangan yung ipakonsulta kapag, kunwari, iba na yung sleeping habit or parang buong araw na siyang tulog na hindi niya usual na ganoon. Okay. And I feel like I can't take it anymore. Basically, yan Siguro naman. Opo. Dapat talaga magpa-hospital ka na kapag ganyan na yung feeling mo. Yan na may kadalasan nilang sinasabi. Yun lang yung downside. Why would I feel that way? Kasi sobrang in pain na It's sila? either in pain or talagang yung sometimes kasi meron lethargic. Oo. tuloy-tuloy yung lagnat. So, kadalasan kapag ang isang tao ay may infection, isipin niyo parati kung ano yung energy mo ngayon, doble yun na yung use up ng katawan kapag may lagnat eh. Kasi nagpo-provide ka ng energy para sa sarili mo, nagpo-provide ka rin ng energy para labanan yung Para infection. i-fix yung problem. Yes. And then, shortness of breath also. Kapag naapektuhan na ang baga. Itong mga diniscuss natin, Doc, medyo malala na yung... Malala na yan, oo. Yung state nito, di ba? Yes po. So, ano po yung mga lunas kapag ganito na yung pasyente? So, basically, kapag merong infection, ang number one naman na rule is, syempre, magpakonsulta. Kung ito talaga yung infection, antibiotics naman talaga. Yes. We have a rule under infectious diseases, especially under sepsis guidelines, na kapag pumunta ang isang pasyente sa emergency room and ang diagnosis namin is sepsis, we have to give antibiotic at the hour. 1 hour from diagnosing sepsis, kailangan mabigay na namin yung antibiotic. Kasi yung mortality, meaning yung pagkamatay na possibility of death sa isang pasyente and ibang complications would be lessened by around 60 to 70% kapag naampatan kagad na antibiotic. Ano talaga to, no, Doc? This is an emergency situation. Yes, actually, pag sepsis emergency na yun sa amin. Siguro natin patagalin. In Opo. other words, mga kada. Yung pagkain po ba ng... Ay, marami mga questions from our staff here. Yung pagkain daw po ng sushi, mga raw. Is it harmful? Is it also harmful? Can lead to sepsis as well? Pwede, Kasi pero... yung parang parasitic, yung Yes sinabi po. natin. Pwede, kasi It's babalik... not handled well. Yes, tama. Actually, kahit hindi lang sashimi, sometimes may mga ibang cooked food, pero kung hindi maganda yung Handled pagkaka-prepare, well. pwede rin yung mag-cause ng infectious diarrhea, etc. Ang kailangan nating, sabi ko nga, babalik ako doon sa 3 factors. Ano muna yung status ng pasyente? Meaning, wala ba siyang ibang condition that can put
him or her at risk, meaning hindi siya HIV, cancer, etc. So, kung hindi naman, least likely naman na magkaroon ng infection. Pero kung alam mo sa sarili mong hindi kontrolado yung sugar mo, dialysis patient ka, cancer patient, immunocompromised ka talaga, tapos kumain ka ng mga raw, medyo andun yung risk. Kaya sinasabi namin, wag nang kumain masyado ng... Don't risk it, Opo. tama. Oo. Minsan, aside sa sashimi, yung mga yung hilaw na itlog, yung, di ba, malasado na egg, hindi siya luto eh. So, that can be a cause for salmonella. Ano po bang part ng egg? Kasi usually, is it the yolk or the white? Both naman, both. Both. Kasi minsan may mga preparation na yung raw pa talaga siya, tapos yung may mga ganun, it's either Mga sunny side. over easy or Yun. mga talagang Parang raw, hindi pa talaga siya yung luto form. soft yung yung whites or yung center. Meron po bang way to strengthen our immune system, Doc, na pwedeng lumaban sa mga infections na nabanggit natin? Okay. Siguro masyadong cliche kung sasabihin kong stress, pero stress per se really can dampen. Meaning yung immune system, kumbaga kung sabi ko, kung 100 ang sundalo mo sa katawan, 100 pa rin sila, pero pagod. Pag kunwari ang isang tao ay sobrang under stressful condition. So kung kakayanin natin na just to prevent any stressful condition, that can really be of big help. Pangalawa, kung tayo ay merong mga pamilya na may mga, let's say, mga immunocompromising condition, like diabetes na first degree relative, mas maganda magpakonsulta na tayo kasi minsan may mga silent na mga sakit na hindi natin alam meron pala tayo. Para at least alam natin kung ano yung dapat iwasan. Kasi sabi ko nga, any uncontrolled na condition is a setting for being immunocompromised. Kung kuwari hindi kontrolado yung sugar, magiging immunocompromised ka. immunocompromised Hindi na. kontrolado ang sa creatinine mo, eventually pwede kang maging immunocompromised. So kailangan talagang check up, follow up. And then, syempre, sa mga pagkain, as much as possible, healthy yung mga kakainin, hindi yung mga junks. And interest, saka trusted yung Opo. nagpe-prepare. Yes, tama. And also, simple things like washing your hands. Definitely. And wearing a mask kapag merong mga may sakit. Opo. Or kung may sakit po kayo, huwag na kayong pumasok. It's okay. We won't miss you too much. And your bacteria or your viruses. Maraming salamat, Doc, sa pag-share ng inyong kaalaman tungkol sa sepsis. Doc Cristel Jane Medina, please let our kadas know kung gusto po nilang further consultation kung paano po kayo ma-reach. Okay. Here in Metro Manila, I do clinics sa UST Hospital. I do visit Lung Center and Providence as well po. Yun. Social media po. Facebook, meron naman po. Yung Facebook na lang po. Maraming salamat. At dahil po sa bagong kaalaman na natutunan natin, meron tayong regalo para kay Doc Cristel mula sa Miniso. Thank you so much, Doc Cristel. This is for you. Thank you. And Miniso is a global lifestyle brand offering various daily life and home essentials, beauty and health products, toys, plushies, stationery bags, accessories, and even delicious snack items. Come and visit Miniso for a fun and enjoyable shopping experience in over 160 plus locations nationwide. Follow Miniso Philippines on Facebook, Instagram, TikTok at Miniso_PH and check out their official online shops at Lazada and Shopee because with Miniso, life is for fun. Thank you, Dr. Stel! At magbabalik pa po ang Kada Umaga. Diyan lang po kayo.